Ayan, magandang gabi mga Kabatang Minor TV at welcome po sa ating another episode ng Mari Faith dito po sa Batang Minor TV. Ang Batang Minor TV po ay isa pong social media page na naglalayon po mag-promote ng vocation at spiritual growth. At ito pong Mari Faith na programa natin ngayon ay isa sa mga programa natin na kasama ng RCM Sisters at ng Pasca. Ayan, good evening po sa inyo. Good evening, Kuya Pip. Good morning naman sa iyo, Kuya Alan. Very good morning on your part of the world. At magandang gabi dito sa ating mga kababayan na kasama namin sa Pilipinas. Alam naman natin, Kuya Alan, nasa ibang bansa. Nako, maganda po ang ating topic at pag-uusapan ngayon, mga Kamari Faith. Kaya stay tuned, antabayanan ninyo yung pagpasok ng ating dalawang bisita bago tayo magsimulang manalangin, Kuya Alan. At binabati ko din yung ating mga social media partners. Thank you for your continued support. At tuwing araw ng Sabado ay sinasamahan niyo po kami dito sa Batang Minor TV. Ayan, nako, wag na nating patagalin at i-welcome na natin syempre ang ating mga butihing partners dito sa ating evangelization na to ng Mari Faith. Si Sister Pearly at si Brother Carlo. Good evening po. Hello po, magandang gabi po sa inyo. Ladies first, magandang gabi po sa inyong lahat, mga Kamari Faith. Unang Sabado na naman po ng buwan, kaya kita-kits ulit po tayo. Wala pong iwanan hanggang mamaya. Kahit marami po sa ating viewers ngayon ay pagod sa napakasayang activity po ng ating BEC sa ating diocese. Kuya Carlo? Maraming salamat, Sister Pearly. Sa muli po, magandang gabi sa ating mga giliw na tagapakinig. Ngayong February, ninanamnam pa natin ang taglamig, pero parang nararamdaman ko malapit ng tag-init. Ayan, sing-init ng kape ni Kuya Pip. Nako, mainit na nga po, umiinit na. Pero ngayong gabi, mainit din ang ating kwentuhan. Bago natin simulan ang ating pagtatalakayan ng ating episode 13 ngayong gabi, samahan niyo po muna kami nila Sister Pearly, Kuya Carlo at ni Tito Alan sa isang pananalangin. Ilagay po natin ang ating mga sarili sa presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo ngayong gabing ito, ngayong unang araw ng Sabado na kami ay tinipon mong muli upang amin na namang mapagkwentuhan, mapagnilayan at maisabuhay ang aming matututunan sa gabing ito. Panginoon, napakahalaga po ng aming pag-uusapan ngayong gabi, kaya hinihiling namin na igawad ninyo ang biyaya ng kaliwanagan ng isip, puso at isipan at ng bawat isa upang aming maluwag na tanggapin at maisabuhay ang anumang mensaheng ipararating at matututunan namin sa gabi ito. Gabayan niyo po kaming apat kasama ang mga nanonood na magbabahagi rin ng kanilang saloobin at pananaw tungkol sa aming diskusyon o topic ngayong gabi. Hinihiling ko din, Panginoon, na sana po ay gabayan ninyo si Father Joselin sa kanyang pagmamaneho para maka-join dito sa aming kwentuhan at makahabol sa ating talakayan ngayong gabi. Tinataas namin ito kasama ng aming mga personal at mga pansariling dasal at panalangin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Wow. Ayan. Sana makahabol si Father Joselin. Excited ako. Sister Pearly, Kuya Alan. Apo. Yes. Apo. Ngayon po ay buwan ng Pebrero. Kapag buwan po ng Pebrero, ano ba usually hinihintay ng mga tao? Putukan. Putukan. New Year Chinese New Year. Ayan. Correct po, Chinese New Year. Ano po? Isa pa, sa mga magsing-irog, sa mga may ka-date. Yan, di ba? Sa mga mag-asawa. Ano yung pinakahihintay? February 14, Valentine's. Ano po? Yes. Kayo po bang tatlo may plano na?
Ay, Sister, iko-correct ko lang. Pagka may asawa na, sister, hindi February 14 ang inaantay. Ano? Yung A15. kasi sweldo. Yung sahod. Nako, Ate Tricia. So, po, kayo bang tatlo ay may plano na para sa Valentine sa inyong mga better half? Wala pa. Siyempre, hindi namin sasabihin. Ako. Surprise eh. Wala pa po. Secret po. Secret Okay po. yun. Secret yun. Siyempre, kapag married na, iba na, ibang level na yung surprise na yan. Ano po. Pero, bukod po sa Valentine's, ano po, pag tumutungtong po ang Pebrero, alam po natin na bilang mga Katoliko, alam natin na lagi nagpo-fall po ng February. Usually po, nagpo-fall ng February yung ating hinihintay na Ash Wednesday. Di po ba? So kapag Ash Wednesday ang pinag-usapan, hindi po pwede mawala na pag-usapan ang pangungumpisal. Tama po ba? Amen. 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 At sister, nabanggit mo yung buwan ng pag-ibig. Napaka-timely din, sister, na pwedeng-pwede nating i-relate itong ating pag-uusapan na sakramento ng pangungumpisal. Dahil kaya tayo nangungumpisal, sister, di ba merong mga nagagawa, meron tayong mga nagagawang mga bagay na kung tawagin ay kasalanan o sin na naglalayo sa atin doon sa pagmamahal ng Panginoon. Doon sa kanyang inaalay na pagmamahal. Imbis, hindi ang Panginoon ang lumalayo actually. Tayo yung lumalayo. Kaya magandang pag-usapan itong topic na ito kung paano tayo makakalapit muli sa pagmamahal at biyaya na yan na tayo mismo ang lumayo sa Kanya. Amen. At yun nga yung ating sasagutin ngayon kasi maraming tanong tungkol dyan sa topic natin na yan, di ba na sister, Brother Carlo? So marami kasi sa atin hindi naiintindihan kung ano ba yung sakramento ng kumpil. Kasi marami lalo na yung mga iba, yun yung madalas na kumpisal. Kumpisal, sorry. Kasi halos pareho ng ng letter. But anyway, maraming nagtatanong tungkol diyan, especially yung mga hindi ba masyadong nakakaintindi dun sa mga about sa mga sacraments, yung mga born again, tinatanong din 'yan. Bakit ba kailangan magkumpisal? Saan ba nanggaling 'yan? Yan ba nasa Biblia ba 'yan? 'Di ba? Yun yung mga tanong Yun yung mga karaniwang tanong tungkol diyan. Sasabihin nila, ba't kailangan pa ako magsabi ng kasalanan ko sa pare? Pwede ko namang ipanalangin or isabihin kay Lord o kay God yan diretso, di ba? Hello po. So, kuya, yan po usually tanungan ng mga pilosopo. Pero hindi po ba si Jesus mismo po ang nagtatag nito. Una yon. Lahat po ng sakramento ay itinatag ni Kristo. Para saan? For our salvation. Po. So lagi iyon ang purpose po ng ating ng mga sakramento ay for our salvation. So as with this po na ang sakramento po ng kumpisal ay itinatag ni Jesus para sa atin. Ano po, para sa ating kaligtasan. Sabi nga po sa bakit nga ba sa pari tayo? Anong tanong niyo po, kuya? Bakit tayo sa pari nangungumpisal? Itinatag ba ito ni Jesucristo? Bakit ba kailangan sa pari pa tayo mangumpisal? Di ba? Ganun yung tanong nila Pwede mo namang idiretso sa Diyos. Kumbaga, kausapin mo yung Diyos ng diretso, di ba? Parang ganun. Opo. Tulad nga po nung nabanggit din ni Kuya Carlo, so ang Diyos ay, kumbaga, gumagamit ng mga mediation. Di ba yung sinabi po ni Kuya Carlo na the principle of mediation, na kumbaga, merong sa pamamagitan. Parang, di ba kaya din ng Diyos na isave tayo lahat, pero bakit isinugo pa sa Jesucristo? Sa pamamagitan ni Jesucristo. Okay po, at palalawigin po ito sa atin ni Kuya Carlo. Yes, Kuya Carlo. Kagaya nga po ng nabanggit ni Sister Pearly, may pagkakaiba ang Diyos at ang tao. Ang Diyos is purely spirit, ang tao naman is a unity of soul and body. So kung ang Diyos, His presence and grace ay ipapadala sa tao, gagamit siya ng pamamagitan kasi nga may pagitan sa dalawa sa Diyos at sa tao.
ang pamamagitan na ito, maaaring tao, maaaring bagay, maaaring pangyayari, mga tinatawag sa theology na secondary causes. Makikita natin yan sa napakaraming instances sa Biblia. Halimbawa, yung pagpapagaling doon sa isang bulag. Natatandaan niyo po, Kuya Pip, na pwede naman sanang direkta pero gumamit ng putik. Tapos pinapunta sa Siloe at naghilamos siya. Ano ba yung anong ibig sabihin ng ganun? Pwede namang idirekta. Kasi nga may tinatawag na principle of mediation sa theology. Basically, ito nga yung paggamit ng persons, events, and things. So ganun din sa kumpisal. Bakit hindi tayo dumidirekta? Kasi yun ang niloob ni Kristo. Para bang halimbawa, kung ako ang presidente ng Pilipinas, tapos meron akong cabinet, tapos may mga cabinet secretaries, pero yung cabinet secretary gusto kong paabutan ng mensahe through the executive secretary, pwede eh. Kasi yun ang gusto ng presidente. Ganon din naman sa pagpapatawad ng kasalanan, itong sacrament of God's merciful forgiveness, gumagamit siya ng tao. At kasi, iyon ang paraang, sabi nga ni Sister Pearly, paraang sakramento na itinayo mismo ni Kristo. So, yun ang tingin ko the long and the short of it, yung principle of mediation. Yes. And to add on that, Kuya Carlo, mga kamari faith, no? Kasi kanina nabanggit ko na tayo pag nagkakasala ay lumalayo, no? Nalalayo natin ang ating sarili. At 'di ba mas masarap pagka tayo ay humingi ng sorry kahit sa kapatid natin, sa asawa, kaibigan, no kahit kanino man. Pag humingi tayo ng tawad, 'di ba masarap pakinggan yung pinapatawad na kita. 'Di ba? Who in our church, in our community can do that? Since nagkasala tayo sa Panginoon, sa biyaya ng Diyos, tayo ay nalayo sa Kanya, sino ba ang representative ni Christ, ni Jesus sa atin? Yun yung mga pari, no? So, pagka tayo ay humingi ng tawad, totoo yung sabi ni Kuya Alan, sabi ng iba, pwede tayong dumiretso. Pero parang kasama na rin doon sa sinabi ni Kuya Carlo, masarap yung humingi ka ng tawad, tapos naririnig mo, pinapatawad na kita. Mahal kita. Pinapatawad na kita. And only the priest na in-establish ng Panginoon ang makakagawa at makakapaggawad ng pagpapatawad na yun. Through the priest. Hindi yung pari nagpapatawad, through the priest sa pamamagitan ng pari. Mediation. Opo. At may dagdag ko lang po dyan, kasi nga tayo ay body and soul. Unity of body and soul. Kahit sabihin mong dumiretsa ka sa Panginoon tapos pinatawad ka na talaga namang pinatawad ka, bilang tao, parang lagi mong hinahanap na sana marinig ko kasi hindi naman tayo espiritu na abstract. Oo, pinatawad na ako ng Diyos. I know, pinatawad na ako ng Diyos. Pero parang nagtatanong pa rin ako talaga bang pinatawad na ako? Gusto kong marinig. Kasi nga, hindi lang ako kaluluwa katawan din ako. Meron akong tenga. At ang mga senses na ito, yung 5 senses, ay ginagamit ko bilang tao. So, kaya kailangan marinig ng tenga ko mismo ang salitang pinapatawad na ako. At yun ay nagaganap sa pamamagitan ng pagsasabi ng pari ng yung absolution. Opo. At saka po, Kuya, kung minsan yun nga ang tanong, kasi pagka pari, di ba makasalanan din po yung pari? Tandaan po natin na yung lagi ko sinasabi sa iba na yung walis nga marumi, nakakalinis pero hindi lang po yun. Kahit tandaan po natin na kahit anong kapalpakan, let's say kapalpakan ng isang pari o kahit sabihin natin anumang kahinaan ng isang pari, hindi po ito makakaapekto sa grasya ng pagpapatawad na ating tatanggapin dahil ang Diyos ang nagpapatawad sa pamamagitan po nila. Ang grasya ay nanggagaling sa Diyos, hindi po sa pari. Tandaan natin. Kaya hindi po ito makakabawas, makakaapekto sa grasya na narapat sa atin nung tayo humingi ng kumpisal. Oo nga, sister Pero kadalasan kasi, sister, marami sa atin, especially ako, experience ko dati nung una, di ba? Nung first confession ko, hindi ako nagkakamali, grade 3. Grade 3. First communion, may
confession, tuturuan ka ng katekista na kung ano yung sasabihin mo. Tapos naalala ko pa, pasusulat pa sa papel, tapos susunugin. Ganon yung dating ano eh. Tapos noon, pagkatapos noon, ang problema kasi nung sa experience ko na yon, nung hindi pa ako napapasok ng seminaryo, hindi na naulit yun. Kasi, una, parang nahihiya ako sa paring magsabi ng kasalanan ko. Hindi ba ako, yung disposition ba wala nung mga panahon na yan, mula nung bata, di ba? Tapos, naging sakristan ako, naalo ako nahiya sa pare kasi kakilala ko yung pare, yung parish priest, yung parochial vicar, kakilala ko rin. So hindi na rin ako nakapag-umpisal, 'di ba? Tapos pumasok ako sa seminaryo, yung spiritual director, syempre ang ikukumpisal mo sa spiritual director, ano lang, pili lang kasi kasi natatakot ka rin na, 'di ba? Parang ang nangyari sa akin, yung ang naging kumpisal sa akin is parang for the sake na makapagkumpisal. Wala yung disposisyon ng mga panahon na yon. But lately, hindi naman lately, about 2 years ago, nung nandito ako sa grotto, kasi yung mga tao dito talagang gutom sa Sacrament of Reconciliation. Ang dami nagpupunta sa pari dito para mag ano. At ang realization ko nga, sabi ko, kung sabi nung ni Father Edgar nga kailangan pag umpisal ka, nandun ka dapat sa right disposition mo, na talaga bang gusto mong humingi ng tawad, di ba? Hindi pa pwede yung Father, mag-umpisal lang ako kasi for the sake lang na mag-comply ka lang na nakapag-umpisal ka, di ba? Kailangan meron kang disposition. Yun naman yung natutunan ko. Kaya lang, ang problema, sister, based to sa experience kung ganong kahaba-haba, kaya marami sigurong, personal opinion ko, kaya marami sigurong, hindi natututunan ng mga umpisal kasi nga, kulang doon sa follow-up ba? Di ba? Parang, una, yun nga, ang daming factors nahihiya sa pare, tapos, nagsiserve sa parokya, syempre, kakilala mo na yung parish priest, kakilala mo na yung parokya, ang daming mga factors. Paano ba natin ma-overcome yung mga ganong challenges? Ako po, kuya, sabagay, ito personal ko po, mas gusto ko po yung, kung ako yung mangungumpisal, kumbaga ganito ginagawa ko, may isang pari lang talaga akong pangungumpisalan para nag-follow up din yan, nakikita niya na, ako ba'y nangungumpisal lang na pare-parehong kasalanan o meron bang pagbabago, meron bang, kumbaga, yung sincerity ba nito sa pangungumpisal ay totoo? Yung sincerity ba nito ay nandoon at sinisikap niya magbago? Ngayon, kung sa tingin mo, dun sa parish priest mo, hindi ka magiging open, di humanap ka ng ibang pari. Pero mainam po na iisang pari lang pangungumpisal mo. Pangungumpisalan mo para alam niya kung paano at kung paano yung journey mo. Hindi naman po ito spiritual direction, pero at least nakikita niya po na, sister, parang hindi tayo lumalago dyan, parang mayat maya, ayan pa din, ano po. So, ikaw mismo, makikita mo na, oo nga, oo nga, So, baka hindi nga ako lumalago, baka, sabi mo nga po kanina, kuya, baka pumupunta lang ako dahil obligasyon ko, o kaya naman, kasi nakakaya pag di ako nangumpisal, o kaya para masabing nangumpisal, hindi Pero mainam po talaga na humanap ka ng paring sa tingin mo magiging totoo ka. Ano po? Di ba po, sa doktor ganun din? Mas maganda na iisa lang yung doktor na pinupuntahan mo, hindi yung papalit-palit, kasi alam yung medical history mo. Ito namang isang pare, alam yung iyong sin history. I mean, the pattern, mas madali, di po ba parang medical history, kumbaga. Opo. Yes. And saka sa canon mo pala, nakalagay naman, Canon 991, all Christ faithful are free to confess their sins to a lawfully approved confessors of their own choice, even to one of another right. So, ibig sabihin pala sa sinasabi mo, Sister Pearly, Brother Carlo, para palang ang confession, parang spiritual direction na rin to guide you.
Yun pala dapat yung purpose nun. Doon mo pala ako dapat tingnan yon. Hindi yung para lang patawarin ka, kundi para tulungan kang baguhin yung mga dapat baguhin sa'yo. Opo, di po ba yun nga ang purpose kaya tayo nangungumpisal? Magbago. Kasi pag wala po yung intention natin na yun na magbago, hindi po tayo nakakasunod sa ano ba yung required sa confession. Yung ano iba po? sister kasi, mangungumpisal, total naman pwede naman mangumpisal next week di gagawa na akong kasalanan niya yun. Parang gano'n naman. Magnanakaw ako ngayon. Ay, may pumapasok po iba. Magnanakaw ako ngayon, tapos mangungumpisa na lang ako kay Father Jocelyn. Ano po? Halimbawa ay mangunguha ko ng chocolate. Sa rep ng may rep. Tsaka sasabihin ko, Father, nanguha ko ng chocolate sa rep nyo. Ano po? Mainam po yun. Na isa lang. At ano lang po yun na personal opinion ko lang po yun, pero nasa sa atin po yun. Ano po, minsan naman po, katulad nga doon sa Santa Cruz, di ba, may iba-iba doon kumpisala. Niluluho ko po yung pari nakakilala namin, si Father Ray Kapili. Father, anong kumpisala ka doon? Sabi niya, number 5. Alam ko na kung alin ang iiwasan ko. Kasi sa totoo lang, mahirap pagka yung talagang kabiruan niya po. Ano po? Ang pangungumpisal. Pero actually, sister, hindi lang siya mahirap, pero mas maganda po siya in the sense na kakilala kayo personally ng pari. Para, katulad ng sabi ni Kuya Carlo, alam yung medical history mo ng doktor, alam niya kung paano ka niya i-guide, alam niya kung paano ka niya dadalhin doon sa daan na dapat mong tahakin, doon sa daan ng pagbabago. Kaya yung, although nakakahiya, para sa akin naman, sister, personally, mas gusto ko na yung feeling na nakakahiya because for me, that would really made that impact dun sa reconciliation na gusto ko mangyari sa relasyon namin ng Diyos. Kasi ako mismo sa sarili ko, kung sa pari nga nahihiya ako, dapat mas mahiya ako doon sa talagang nagawan ko ng pagkakamali. Correct. Doon. Kaya, kung ako, halimbawa, magkukumpisal ako kay Father Roselyn, ito, kaklasiko. Hindi ako dapat mahiya na kaklasiko ito. Dahil alam kong mahirap ang gagawing absolution sa akin ni Father Roselyn dahil kaklasiko siya. Pero mas gusto ko yung kakilala ko yung pupuntahan kung magkukumpisal ako para yung development ng spiritual growth mo, sabi nga ni Kuya Alan, spiritual direction siya, nasusubaybayan din ng pari. Personal opinion ko lang din yan, sister. Pero Kuya, tanong po, bakit nga ba ngayon, pansin ko po, parang nagiging insignificant na sa ating mga Katoliko ang pangungumpisal. Yun nga yung dapat na ating pagnilaya natin. Kagaya ng sinabi ko, maraming factors kasi, sister Kagaya niyan, 'di ba yung kwento ko yung experience ko from First Communion, confession, hindi na na-follow up. Tapos dahil nag-serve ako sa parokya, altar serve, nahiya na ako doon sa pare. Ang tagal ko bago magkumpisal uli. Ang sumunod na kumpisal ko, nasa minor seminary na ako. Tapos nung nasa minor seminary, syempre may SD ka doon, nangungumpisal ka. Kaya lang, hindi totoo, hindi naman sa hindi totoo, kundi parang hindi kompleto kasi yung disposition mo, nahiya ka rin sa SD mo. Hindi, kumbaga, pinoform ka pa lang hanggang sa nag-mature na ako, doon ko pa lang na, kumbaga, ang tagal ng proseso. Diba? Tapos ang dami pang factors kasi kakilala yung pare, nahihiya sa pare. Diba? Maraming factors Tatanungin din natin 'yan at nako, eto na yung guest natin. Father Roselyn, magandang... Sino yung pare? Oo. Father Roselyn, magandang gabi po. Ayan. Welcome. Guest pa ako dito. Good evening po. Opo, wala na ako utang sa inyo. Apo, salamat po. Kompleto na modules. No po. Narinig ko yung usapan kanina, no. Sabi ko nga, gusto ko nga sana sumabas, sabi ni Kuya Pip, dapat daw sa kakilala, sabihin ko sana, ba't di kaya tayo lumalapit sa akin? Father, alam mo na. Itong partner ko na to, ino-on the spot talaga ako Wala ka na ang problema sa akin, Kuya Pip. Sasabihin mo lang, dating gawi. Sasabihin ko lang rin sa'yo, dating gawi. Wala na tayong pag-uusapan, yun lang. Hayaan mo, Father, pupuntahan kita sa Lunes. Pag nagkita tayo, sabihin ko, Father, mangumpisal ako, dating gawi.
Baka sabi rin ni Father, o dating gawin din, bahala ka sa buhay mo. Yun po, Father, may tanong po kami kanina bago po kayo pumasok. Yung po bang observation natin ngayon na bakit nga po ba kakaunti po? Kayo po, mas na-experience niyo po yan. Ako po, yung sa tingin ko lang, kayo po mismo na-experience niyo po na bakit kaya ngayon kakaunti ang nangungumpisal or insignificant na ba sa buhay natin bilang Katoliko ang pangungumpisal? Sa palagay ko po ay medyo may pagkaganon talaga, no? May pagkaganon talaga at isa sa dahilan naniniwala ako ay yung kulang din tayo sa paghubog dun sa ating mga kapwa Katoliko, no? Kasi kung yun ay itinuro natin sa mga bata, halimbawa sa mga bata, yun talaga tinuturo natin at alam niyo, yun yung isa sa mga gustong-gusto ko, no? Kasi talagang pag nangungumpisal yung mga bata, lalo yung mga unang pagkakataon, no, ramdam na ramdam ninyo yung sincerity, no. Gustong-gusto nila na makaisa ang Panginoon, no. Na para bang sa bandang huli, nawawala lahat 'yon. Marami kasing factors na niniwala ako. Yung una ay hindi nga nila nakikita na yung kahalagahan ng pangungumpisal, no. Bakit? Kasi nakikita rin nila do sa sorry ha. May tumawag sa akin bigla. No? Alam nyo, yung hindi nila nakita yung halaga kasi yung iba naman nilang kasama hindi nangungumpisal eh. Ano ba kinaiba nun? Di ba? So sabi nila, sila nga pwedeng hindi. Ba't ako mangungumpisal? Yun yung una. Ikalawa, dahil yung iba, hindi na rin nila nakikita kung kasalanan ba o hindi ginagawa nila. Alam niyo yun, habang yun, sabi ko sa inyo yung mga bata kanina, kasi pinamumulat natin sa kanila kung ano yung tama at mali. Habang tumatanda tayo, dumaraming dahilan natin eh. No? Kaya sa bandang uli, yung kasalanan dati, ngayon sabihin natin, hindi naman kasalanan yung kasi ganito, ito naman dahilan ko eh. No? So sa bandang uli, ano pa ipagsosorry ko? Meron naman akong dahilan, kaya ako ginawa yun. No? So, kasalanan pa ba yun? No? So, yung ikatlo na nakikita ko, yun talaga yung hiya factor. No? Nahihiya eh. Kaya nga yung iba, maghahanap pa talaga na pagkakataon na ang puntahan ay yung hindi siya kilala. Kaya lang, yun nga yung nagiging bunga noon, hindi siya nasusubaybayan. No? Yung narinig ko na, doon ako dumating nung pinag-usapan niyo yung parang spiritual direction, no? Wala yung pagsubaybay kasi nga itinatago niyang pilit pa-iba-ibang doktor yung kanyang pinupuntahan para sa kanyang sakit, no? So, ang dating sa isang pare, noon lang niya ginawa. Kaya hindi naman nalaman na yun pala yung lagi niyang at paborito niyang kasalanan, no, na dapat ay gamutin, no? Pero siguro lalagay ko rin yung kahuli-hulihan. Minsan kasi nahihirapan din sila lumapit sa amin. No. Nalagay ko 'yon, no. Minsan, no, siguro minsan hindi nagkakaunawaan. Bakit? Minsan akala kasi nila pag tinuro natin na anytime pwede mangumpisal, yung anytime sa kanila, yung kahit kailan, masyadong literal. Hindi na may ibig sabihin nun kung kailan ko maisipan, mangungumpisal ako. Yung tao na gusto mangumpisa, libre siya. Paano kung hindi libre yung pare? No? So, meron siyang schedule. Halimbawa, magmimisa na. Alangan namang mag-intay yung lahat para lang sa isang tao na o dalawang tao na gusto mangumpisal. Ala namang kasalanan yung iba na kailangan may mangumpisal. Diba? Alam naman yan na may oras ng misa. No? At kailangan magmisa yung pare na gusto niyang pangumpisalan. Kunyari, para sa kanila, demand yung pagka sinabing karapatan namin to, bibigay ko right now. No, hindi po pwede. No? Kasi yung pangkalahatan naman, pwede naman mag-intay yung kumpisal. Hindi naman yun siguro in danger of death. No? So, yung mga ganyan. Ikalawa, minsan, yung pare, no, pagod siguro,
tumanggi, limbawa, no, hindi natin mayaalis yun. Nadala ngayon. Pero alam ninyo, yun naman mabibilang. No? Kaya kailangan ay sumubok pa rin. Kasi kapag ka naman napadaig tayo ron, minsan, tanong natin din sa sarili natin, baka naman ginagawa na lang nating dahilan yung nauna nating karanasan para hindi na mangumpisal. Ibig sabihin, ayaw talaga natin. Nakahanap tayo palusot hindi na natin gagawin. Pero ang dapat doon, di ba, pagkakailangan, parang isang tao, kapag gustong-gusto niyang magkaroon ng trabaho, hindi ba, subok dito, subok doon, minsan kahit na reject na rito, babalik pa rin, mangungulit. Kung talagang gusto natin mangumpisal, dapat ganon, di ba? So, yun po. Father, naalala ko po yung may isang pari po, I think, Salesian priest po ito, na isa sa research po niya ay bakit itong mga kabataan na to ay hirap mangumpisal o ayaw mangumpisal. Ang lumabas po doon sa research niya ay natatakot sila at nahihiya because they don't know how to make confession. So, totoo nga po yun, sabi niyo kanina, formation. Kaya, sa sinabi niyo po, tapos bigla pong naisip ko itong research thesis po ng isang pari na to na challenge po sa amin bilang mga katikista na tulungan at turuan talaga ang ating mga kabataan na lumapit sa kumpisala, na lumapit sa pari. Ano po, malaking role natin na tayo ay maging gabay, maging tulong para sa kanila. Dahil hirap sila. Paano nga ba? Nakakatakot Kasi po, Father, sa totoo lang din po, marami pong pari nagagalit sa katikista. Kasi pagka po pinagdasal ng pari yung bata, hindi madasal. Tapos hindi daw sanay mag-sign of the cross. Sabi ko, Father, siyempre kapag first time mong mamimit ang isang tao, maliit sila, malaki kayo, yung size pa lang, matatakot na sila. Pangalawa, alam nila na you are somebody, that they are just nothing, makakausap kayo. Pangatlo po ay, kumbaga, nakikita lang kayo dyan, tapos ngayon pa lang kayo makakausap ng malapitan. Natatakot yan, nagpapalit-palit yung sign of the cross niyan. So, tulungan din po natin sila. Tulungan din po natin sila na ilapit sa mga pari para hindi po sila maging ganun kaaloof. At sabi ko naman sa kanila po na kasi kung minsan, bakit hindi napapakumpisal yung marami sa ating mga tinuturuan? Kasi kung mag-schedule tayo ng kumpisalan, malapit na. So, mamamatay yung mga pari natin kapag lahat ng iyan, sabay-sabay pa kukumpisalin. Sabi ko po sa inyo, style lang. Hindi lang po hindi lang po malapit na. Minsan kasi, para bang pagsasama-samahin nila dun sa very unrealistic number. No, sabi ko nga naalala ko dati yan merong nagsabi sa ayaw ka rin magpakumpis. Sumariosep, maghapon ba naman? 12 section yata. Talaga naman kahit ano gawin, hindi kayang tapusin yon. Maglabas ko ng kumpisalan, sabi sa akin ng katekista, Father, mukha ho may sakit kayo. Hindi ko lang masabi, hindi kaya kayo dahilan nito? No? Tapos, lumabas pa noon, ayaw ko na magpapakumpisa. Sabi ko, alam ninyo, ganito lang ho yun. Kunyari, paborito ko ho yung lechon. Kunyari lang naman, no? Kunyari, paborito ko lechon. Pero pag binigyan nyo ako sang buo, palagay nyo, susunod, pag inalok nyo ako, gusto ko pa. No? Kasi pagka marami, yung volume, no? Kanina po sinasabi nyo kasi nasisindak yung bata, malaki yung pare. Palagay nyo ba hindi nasisindak yung pare kapag nakita kung gaano karami pakukumpis sa linya? No? Apo, Father, kaya nga po nung nasa Fatima po ako, salamat po kay Bishop Bart, pinayagan niya po kami dun sa aming proposal na pinractice po nila for how many years na nandoon ako. Kung may pasok po ng July po mag-start ang catechist, August po nagpapasimula na magpakumpisal. Every Tuesday po, every Tuesday, nakalaan po ang 2 hours ng pari po para magpakumpisal sa paaralan. Kaya po, naka-schedule na po yan from August. Natatapos po nila ang grade
Sinisimulan po namin sa higher grade pababa. Ano po? Pero lang po yung graduating, grade 9, 8, 7. Tapos grade 5, 4, and then huli po yung magre-recollection, magpo-first communion at gagraduate. Yun po sana, pwede po nating i-propose, ano po, proposal lang naman. Proposal lang naman. Try lang na gawin natin sa ating parokya. Next school year, planuhin natin para itong mga kabataan po ay, although, sabi ko nga, though hindi po ganun ka-perfect ang kanilang contrition, ano po, dahil simula pa lang, at hindi pa nila alam yung masyado kung paano, hayaan po natin na maranasan nila taon-taon para napapractice po sila na, nung nag-aaral ako, taon-taon nangungumpisal. So, saan man silang lugar mapunta, hanap-hanapin po nila, at least. Actually, sister, yan yun, di ba yung kwento ko, sister, sa inyo na based on my experience, na talagang after ng first communion, wala talagang follow-up na nangyari sa akin right until na pumasok ako ng minor seminary. So, ganda nung narinig ko sa inyo, sister, na tamang magandang idea yan na every year, di ba, susundan mo, may follow-up, about to, para masanay nga naman. Kasi ako, naranasan ko talagang, una, takot ako, nahihiya ako doon sa parish priest ko kasi hindi ako naturuan ng tamang disposition kung paano mangumpisal Yes, totoo po yan. Tsaka yung kanina may nabanggit po si sister tungkol doon sa dasal, kaya napapagalitan sila minsan ng pare. No? Meron po tayong paraan, lalo na kapag po yung lahatan, yung sabihin maramihan, di ba? Isang section, isang grade, no? Kayo rin naman po yung mga katekista rin po yung nagse-set up nung atmosphere, di ba? Tapos pati nung yung mismong confessional, di ba? So, nun po natanda ko nung bata akong pare, ganun yung pinagagawa ko noon. Una, hindi pa na mauso yung mga projector noon, tsaka depende kung nasaan kayong lugar. No, gumagawa ako, nagpiprint ako individually nung act of contrition. No, ito yung darasalin mo. No? Well, extra effort yun the part of the priest, pero pwede rin namang yung katekista magbigay kung hindi ginagawa ng pare, no? Ibig sabihin yun. Ikalawa, pwede rin naman kung hindi man yung gusto yung magganon, may matrabaho kasi tapos magastos, doon sa mismong kumpisalan, maglagay kayo roon ng laminated na po pwede nyo naman anytime pwedeng ilalagay doon. Nakalagay doon yung darasalin, no? Yun yung ilang mga bagay na po pwedeng gawin. Kasi katlo, siguro, yung right before confession, minsan naman may time pa rin habang naghihintayan pa, review. Yung mga ganon lang po. Okay po. Kuya, wala ba tayong tanong sa atin pong... shout out muna tayo, Kuya Pip. Yes, good evening nga pala, Father. Sabi dito, good evening po sa inyong lahat, mga Kamari-Faith. Galing kay Carmelita Bernardo, ganun din si Dayanita Bitun. Good evening sa iyo, Ate Dayanita. Si Lisa Meneses, nanonood din siya. Si Sister Feli Macaranas. Ito, sabi ni Sister Susan Concepcion, sabi niya, ang pari, ito doon sa yung question number 1. Ang pari ay kinatawan ni Kristo, kaya by the power of the Holy Spirit, magkakaroon ng pari ng karapatang magpatawad sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Yan. Tapos shoutout din tayo kay Lourdes Ungos, Madera Hazel, good evening. At kay Brother Sherwin Parinas, good evening. Nanonood na naman si Brother Sherwin. Yan. Tapos gusto ko ring mag-shoutout doon sa aking pinsan na dumating galing Middle East, no, si Dico Boy. Good evening and thank you sa panonood. Thank you for watching. Every Saturday to, Dico Boy. Kahit nandoon ka sa Middle East, pwede ka manood dito sa Facebook. At pasalamatan din natin yung ating mga social media partners na naka-live din tayo sa iba't ibang mga social media pages ng mga parokyas within the Diocese of Malolos at gayon din sa ibang diocese na kalapit natin kagaya ng Archdiocese of Manila and Archdiocese of Novaliches and Caloocan. Yan.
Yun, no? Okay po. In-encourage po natin ang ating mga viewer na magtanong. Ayan po si Father Jocelyn ang sasagot sa inyo. Mga tanong tungkol dito sa kumpisal. Ang mga katikista, kung meron pong mga agam-agam, may tanong sa atin, may mga hindi tayo malinawan, merong hindi natin masyadong mag-grasp yung truth ng ating yung biyaya ng sakramento ng kumpisal sa atin. Ano po, pwede po kayo magtanong at sasagutin po yan ni Father Jocelyn. kahit tanongin niyo si Father Jocelyn kung saan siya pwede puntahan para magkumpisal, sasagutin ni Father Jocelyn yan. Po. Parang si Kuya Carlo, baka may tanong po. Dito ngayon. Ay, Father, ako meron akong tanong, Father, no? Yes. Regarding dito sa ating kumpisal, no? Father, meron bang ideal na lugar? Halimbawa lang, magkasalubong tayo sa uy, Father, matagal na akong hindi nangungumpisal. Can we perform the sacrament of reconciliation anywhere? Diba, nagkasalubong tayo sa mall. Father, kailangan ko mangumpisal. Pwede ba sa mall gawin o may tamang lugar na dapat pagdausan ng pangungumpisal? Well, ang sabi mo nga, ang pagkaka-formulate mo ng tanong kanina, sabi mo ay may ideal bang lugar? Pag pinag-usapan natin ideal, well, it's within the church, inside the church, in the confessional. Yun ang talagang tamang lugar, no? Kaya lang, syempre, ang pinag-uusapan natin dito, siguro ang magandang lahat ba ng lugar pwede? Iba kasi yung pwede dun sa pinakatama, no? Yun yung pinaka-extreme nung kabila na allowable pa ba rito kahit na hindi dun sa ideal, no? Pwede naman kahit saan, pero wag lang naman siguro dun sa kagaya ng mall, no? Kasi una, daming tao, magkakaroon ba kayo ng privacy dun? So, no? Father, pagka lumakad pala tayo sa Monday, sa Wednesday, mamimili na lang ako kung kailan ako mangungumpisal sa inyo. Sa loob ng sasakyan, pwede ako mangumpisal. Kung yun lang naman talaga yung pagkakataon, pero ikalawa, uwi rin naman dito sa simbahan, ba't hindi pa rin sa... Diba? Kasi, kaya ako sinasabing hindi yung idea lang ang pwede, kasi paano emergency cases? No? So, nandun sa deathbed, sabihin ko, hindi ko pwede mangumpisal dyan. Dapat pupunta tayo sa simbahan. Doon dapat sa kumpisalan. Pwede ba yun? O, di ba? So, may mga pagkakataon talagang hindi na kaya. No? So, as long as we will make the atmosphere as conducive as it can be, well, that will be good. Syempre, safeguarding the privacy kasi yung seal of confession. Kuya, Father, speaking of, sabi niyo po kanina ay pag nasa death of bed na. Tapos kanina po, binanggit po ni Kuya Carlo na sino ba ang pwedeng magpakumpisal. So, ang sabi po ay, di ba ang pari lang ang pwedeng magpakumpisal. Pero yes, kapag po halimbawa in grave matters, in danger of death, merong available na pari, pero yung time po na yon wala siyang faculty. Pwede po ba niyang i-perform yung confession po na yun? Pagka, halimbawa itong nasa in danger of death na po, gusto mangumpisal, pero yung available na priest is walang faculty, pero talagang dying na, pwede po. Hindi, kasi ang banggit nyo lang kanina ay sabi ay pinag-usapan natin yung pare. Pari naman yun, di ba? No? So, dahil sa pari magpakailanman, no? Opo. Pero ibig natin sabihin doon ay wala lang siya na kakayahan ng pagkakataon na yon, yung faculty na sinasabi natin, dahil sa maraming bagay siguro, opo, no? Isa o maraming bagay, no? Pero doon sa pagkakataong yon, kapag in danger of death ang pinag-usapan natin, pwede sila, no? Ayun nga din sa batas ng simbahan, nakalagay naman doon sa kahuli-hulihan kasi ang pangunahing batas pa rin ay kaligtasan ng kaluluwa. No? Pero yun po yung sinasabi na yung law itself na pagiging pari niya and by the grant kung may faculty, pero in matters of life and death po, pagka kailangan na talaga,
pwede po talaga yung walang Pwede, takot. for Thank that you po. time lang. Kasi baka mamaya, Opo. mangyayari. Kailangan kasi maging malinaw yun eh. Baka mamaya, susunod, sasabihin ng isa, kahapon lang ka, nagpakumpisal yan eh. Eh di pwede rin ika ngayon, no? Eh hindi naman in danger of death yung nangungumpisal, no? So, yung mga tipong ganun, kailangan malinaw yun. Na ito hindi talaga ako po pwede, lalo na pinakamaganda sa pari mismo manggaling. Pero para lamang po sa kaligtasan niya, dahil wala naman pwede, syempre, pakita rin niya na baka naman may mahanap na iba, may magagawa pa. Pakita mo na hindi yung alok agad. No, kasi nagtuturo rin siya ng mali kapag gano'n, di ba? So, gano'n, no? Pakita niya muna, baka naman kaya pa. Sa palagay niyo ba, hindi na ba talaga kaya? So, ikalawa, baka naman may mas malapit dyan, no? Tapos pagka wala na talaga, sige po, pero alahanin po natin, ito po ay dahil lang ganito. Yan. No. Opo, Father, naalala ko po sa kwento mo na yan yung, hindi ko po matandaan kung sinong Pope, pero ito po ay totoong nangyari. Sa Vatican daw po ay merong isang pari na nung naglalakad, may napansin siyang beggar. Sabi niya, you look familiar. Tapos, talagang hindi siya makontento. Nilapitan talaga niya. Tapos sabi niya, familiar ka sa akin? Taga saan ka ba? Pero foreigner po siya. Tapos, nagsalita na po yung beggar na siya ay dating priest. Dati talaga siyang pare. Tapos, hindi ko alam kung ano yung naging storya. Nung umalis daw po yung pare, parang kinuwento sa Pope. Yung Pope, pinatawag itong beggar, itong dating pare. So, yung dating pare po na to, pumunta sa Pope. So, akala nila kung anong pag-uusapan. Ano po. Nung paglabas daw po, umiiyak itong pari na to. Tapos, natanong nila bakit umiiyak. Alam niyo po kung bakit umiiyak yung pari? Nagumpisal sa kanya ang Santo Papa. Mm-hmm. Ano po? Ang Santo Papa, ibig sabihin, Santo Papa kasi yun eh. Pero ibig sabihin, ganoon ka-precious yung confession. Ano po? Na itong isang simple, ano po, na sabi natin kanina, kahit ang pari po ay merong pagkakasala sapagkat human as we are, pero ang isang pari po sa biyaya ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, ano po, ay may kakayahan talagang magpatawad. Totoo po. Ano po? Nakaka-inspire po, pati yung sagot nyo na, o nga, pwede yun. Brother Carlo, ay. Father, good evening po, Father. Hello po. Request ko po sanang ipaliwanag nyo yung kunyari yung isang may sakit is unconscious na of the sick. May connection po ba ang sacramental grace ng confession? Kasi hindi siya makapangumpisal eh. So, papaano po yung forgiveness doon sa unconscious na? Sa ano po? Hindi ko po naintindihan. Napuputol po kasi kayo. Pasensya na po. Ganito po, Father. Yung pasyente, hindi na makapagsalita, bedridden, unconsciousness. So, ang ibibigay nyo is anointing of the sick. So, wala na siyang kakayahang makapagkumpisal. Teka, so, yung efficacy, unconscious na po. Unconscious, hindi na siya makapagsalita. Unconscious daw po, Father. Unconscious po kasi, na. Yes. Sige, ano po, linawin po natin, no? Kaya ang tawag po ba sa catechism, kayo po bilang mga katekista, tinuturo po ninyo na may mga acts yung confession. Di po ba? Kayo yung Sacrament of Reconciliation, meron po yung mga kilos, no? Ako na ano nyo ako para tayo ano tawag dito? Comprehensive exams no? Di po ba, sabi nyo, meron muna tayong contrition, no? Meron tayong confession, meron tayong absolution, tsaka meron tayong ano tawag doon, satisfaction, no? Portion 'yon, di ba? So, yung kumpisal kasi, yung pinag-usapan nating kumpisal, it's merely one of the acts doon sa reconciliation, no?
nauna na yung nagsisimuna siya. Yung confession is external manifestation ng pagsisisi nyo. Di po ba? Absolution will be coming from the priest, no? Na tinatanggap na lang nung nangungumpisal, tapos yung satisfaction gagawin ng tao na nangumpisal. Ngayon, yung tinatanong nyo po ay unconscious. Ang tanong doon, makapangungumpisal ba ang isang taong unconscious? Di po ba? Hindi po makakapangumpisal yon kasi ano yung will niya na mangumpisal? Unconscious nga. Para nyo sinabi, pagkatulog ba kayo, pwede nyong gustuhin na magpunta sa mall, pwede, hindi ho natin maano yon. Iba kasi yung panaginip, uncontrolled natin yon eh. Hindi po ba? So, yung pag-uusapan natin ay kumpisal, hindi niya kayang gawin yon, no? Pero ang pag-uusapan po siguro natin ay, sabi niyo po kanina, yung anointing of the sick, meron na kapatawaran. Hindi na sa pamamagitan ng kumpisal, no? Kasi walang kumpisal na nangyari kahit ano gawin natin. Hindi po ba? No, yun po ang gusto kong linawin doon. Walang kumpisal na nangyayari. Kung siya po sana, limbawa, may tube sa bibig, yung nakadiretso dun sa lalamunan, conscious siya. Hindi lang siya makapagsalita kasi nga may tube, no? Pwede naming sabihan, bulungan, no? O kahit malakas kasi kung nakakarinig naman isipin niyo po yung lahat ng mga kasalanan ninyo, no? Pagsisihan, no? Yun po, pwede niya actively kaya niyang isipin. Kulang lang ng confession, hindi po ba? Kasi hindi nga niya masabi, no? Pero may contrition naman, hindi po ba? So, yun nagkakaroon ng malinaw na pagsisisi dun sa kasalanan niya kasi conscious siya. Ano po? Nandun yung first act ng confession na contrition. Yung second, nagagawa kapag kayang magsalita, no? So, doon nagkakaroon na absolution. Kapag ka po hindi, makikita po natin doon sa ritual ng pagpapahid ng langis sa may sakit, meron purong penitential rite, nakalagay doon, pangungumpisa, ang pagkukumpisal kung kinakailangan. Lalo, siyempre, kung kaya. Kung hindi kaya, yung act of contrition, yung yung penitential rite, parang isa simula ng misa. Ano po? Bilang pagtulong na rin doon sa may sakit, tayo'y nagdarasal para sa kanya. But all the same, bibigay sa kanya yung, kaya nakalagay doon ay apostolic pardon. No? Parang lalagay natin siguro sa karaniwan nating karanasan, parang presidential pardon. No? Nandun siya sa kulungan, patatawarin din siya doon. No? Hindi niya magawa No? So, yun po, no, parang yun, meron pa rin pong kapatawaran pero hindi na po yan sa pamamagitan ng kumpisal kasi hindi na niya kayang gawin. Ano po? Yun. Father, paano yung may mga physical na impossible yung confession, let's say hindi makapagsalita pero sabihin hindi siya may sakit. I mean, hindi healthy siya kaya lang may problema sa pagsasalita. Same. Pwede po yung may handwritten, kung hindi kaya magsulat, pwede may interpreter, halimbawa deaf and mute, ganun. Yung writing is isa 'yon sa ginagawa ko. Mahina po tayong ako, no? So, ginagawa ko po 'yon, no? Kasi kaysa hindi ko may magkaintindihan at ilang beses kong paulit, no? Di syempre mas nahihiya naman. Tsaka lalo po nito dahil sa pandemic, 'di ba iniwasan natin yung nagsasalita, pasulat, kubigay nyo, no? So, pero ang mali, kailangan lang mag-safeguard doon lagi. Muli, nabanggit ko kanina, seal of confession. Kasi, paano yung proper disposal nung paper, yung sinulatan? Ay, isang kabilin-bilinan ko sa mga katikista, huwag nyo kasing pasusulatan ng pangalan. Mga bata ba naman kasi, minsan, sanay na sanay, automatic. Pag pinakuha ng papel, pag may quiz, unang-unang gagawin sulat yung pangalan, no? So hangga't maaari sana 'yon ang wala, no? Para syempre yung identity ay hindi alam kung sakali man na misplace, pero better pagkaraan tiyakin na 'yun ay masusunog at least
sigurado na kagad tayo doon, no? Yung ikalawa, yung binabanggit nyo po, may interpreter, pwede rin. Kaya lang, kapag nangyari yon, hindi lang yung pare, pati yung interpreter bound nung seal ng confession. Tsaka, titiyakin na yung interpreter sinasabi yung totoo. Baka mamaya ang sinasabi ni Ring nagkukumpisal ako ika ay nakasuntok. Tapos sasabihin ng interpreter nakapatay. Syempre, no, magkaiba, no? Mahirap yun. Tsaka yun nagkakaintindihan talaga sila. Parang at yung nagsasabi ng totoo yung interpreter to the best of his knowledge and ability. Mga ganun. Father, totoo po ba na ang penalty doon sa breaking of the seal of confessional is excommunication kagad? Opo. Totoo po. Pati yung interpreter, excommunication din po ang penalty. Definitely is breaking the seal. Kaya lang kasi, yun po kasi binabanggit ninyo kanina ay particular din sa pari nakalagay Kaya lang in that case kasi, sa pari nakalagay kasi siya yung bound ng seal. Sa kanya sinabi. I guess, dun sa tanong niyo po, kasama siya kasi nagiging bound siya ng seal Di po ba? Right. Hindi siya, kung tutuusin siya, unang pinagtiwalaan ng umpisal. Oo. Damay-damay na yun. Damay-damay na sa excommunication yun. Pero hindi naman siya culpable Baka hindi niya alam na yun ang definitely. Bago naman po kasi mag-confession, lilinawin kagad. Kasi natural, magtanong yung pare, ba't may kasama ka? No? So, dun pa lang, magkakaroon kagad ng orientation. In the first place, kung talagang may defect yung magkukumpisal, hindi ba ang unang lalapit yung interpreter kasi siya nakakapag-usap doon sa pare? Di maliwanag, dun pa lang, may paliwanagan na kagad sila. Hindi naman kagad papayag yung pare na may ibang tao So, dun pa lang, sinasabi na kagad, pero bound ka nito ng seal of confession. Kaya hindi pwedeng hindi niya alam. Amen. Ako Father, may question. May tanong po. Sige po. May question lang ako, very quick follow up doon sa kasi sabi ni Father kanina is yung capacity ng tao na about po yung magsisi? How about po yung mga special people, yung may mga special needs, yung may mga ano po yung approach doon sa mga ganyan, yung mga nag-aaral sa SPED, sa eskwelahan? Yes. Ano ba sila ano ba doon? Bound sa kumpisal? Paano sila mangungumpisal? Paano tuturuan mangumpisal? Ano ba ang approach? Una tanong na, syempre, yung mga katikisa, sila nagtuturo nun Kasi usually, lalo na kapag, syempre, ang pinag-usapan natin SPED ay nasa school School setting, merong mga teachers na nagtuturo sa kanila. No, hindi naman basta papupuntahin sa amin yun Bago pumunta sa amin, may sufficient formation na yon dahil galing sa mga katikista, no, sa kanilang religion teachers, no. So, doon, yung katikista rin supposed to be ang nagde-determine kung able itong taong ito na mag-distinguish ang right and wrong at mag-express ng kanyang sins, no. Yan. Para ako meron ng isang tao kung ano yung kasalanan. Meron ako idadagdag dyan, Kuya Alan, sa tanong mo. Actually, not dagdag na tanong, kundi paliwanag. Kasi, Father, mga kamari faith, yung anak kong bunso ay nasa SPED. And properly, I'm very thankful, properly, nag-guide naman siya at yung kanyang mga kaklase kung paano magkumpisal. Ngayon, ang isang bad experience lang, hindi ko alam kung that day, pero hindi sa batch ng kapatid ng anak ko, Father. That day, merong kumpisal, nabanggit mo yung kung alam nila yung tama at mali. Merong pare, generalize niya, sabi niya, naku, na natin pakumpisalin yung mga yan. Hindi naman nagkakasala yung mga yan Yun yung nabanggit ng isang pare doon sa nagpapatakbo ng school. So sabi ko,
sabi ko na lang doon sa hayaan nyo na lang po. Sabi ko doon sa teacher, hayaan nyo na lang po. Pwede naman kayo lumapit sa ibang pari na mas makakaunawa doon sa sitwasyon ng bata. Baka that day, sinabi nyo doon sa pari, kumpisal dito sa sped school, hindi nyo naman ipinaliwanag sa kanya na naturuan naman at hindi po lahat, pili lang, no? Nandoon din po yung proper instruction at kung paano natin sasabihin sa pare. Minsan, Tito Alan, ganun, hindi sa pero ganun yung nangyari doon sa experience doon sa school ng anak ko. Kaya nung turn na nila Carl mag-confession, ipinaliwanag na ng gusto doon sa sa pari. At luckily, Father, shout out kung nanonood, luckily, mabait yung pare. Si Father Angel Santiago, yung nag-take ng first confession ng anak ko. Luckily. So, yan. Shout out kay Father Angel. Mm-hmm. Totoo po yan, no? Mahalaga po yung sinasabi ninyo yung sitwasyon. No? Kahit naman po kami pupunta sa sick call, ganun din. Sa kailangan sabihin, nakapagsasalita pa ba? Conscious ba? Malala ba? No? So, ganun din kapag pinag-usapan natin mga may special needs, no? Paliliwanag. Kasi minsan, syempre, sige nga po, nandun yung pare, nag-iintay na magsalita kasi kaharap na niya. Aba kung hindi niya naman paliliwanag sa amin na yung pala'y pipe, kahit na anong intay namin, hindi talaga magsasalita yun, di po ba? So, yun po ibig sabihin ko, dapat pinaliliwanag talaga, no? So, tsaka yung mga may special needs naman, may mga levels naman sila. Kaya nga sila nasa school kasi dinedetermine din naman. Meron din silang, limbawa, ito medyo nakaka-catch up, itong ganito. So, yun, nalalaman natin kung sino. No? Hindi naman po ibig sabihin, no, basta pumasok doon, right there and then, pwede na No? Amen. Kaya, Sister. Kasi di po ba, Father, sa ganyan pong case, una din po natin titignan is, yung ano ba yung sin talaga, kumbaga pumapasok ba talaga sila doon sa kasalanan, kasi di ba para maging kasalanan isang bagay dapat knowledgeable sila, alam nila po how to confess, they need to confess, pero meron ba talagang nangyaring kasalanan, kasi wala talaga silang consciousness dun sa nangyayari, so wala talaga po i-confess, pero kung sabi nyo nga po yung level, kung meron silang consciousness, alam nilang mali, ginawa nila, kumbaga, meron doong kasalanan. Yes. Kasi alam natin yun, ang mahalaga lagi ron, yung consciousness nila, di ba? Yung knowledge na yung ginagawa nila tama o mali. No? Kapag wala kasi yun, mahirap po nating sabihin na kailangan nilang mangumpisal. Kasi conscious admission of guilt yung pinag-uusapan natin Mahirap yung pinaaamin natin yung isa. Ano ba? Tayo galit na galit sa isang tao, pinipilit tayong paaminin sa isang bagay na hindi natin ginawa O di ganun din yung ginagawa natin sa isang tao na alam natin innocent kasi hindi niya ma-distinguish yung right and wrong, pero pinipilit natin sabihin mo to, may mali kang ginawa, eto ginawa mo, no? Kumpisal mo, mali rin yun. Father, clarification lang po doon sa 3 ingredients of mortal sin. Grave, deliberate, full knowledge. Yes po. Kung grave matter, grave matter, full consent, deliberate, will. Kung absent po yung isa, sa tatlo. Bumababa po yung culpability, yung pagiging guilt, yung pagiging guilty niya doon sa kasalanan ginawa niya. No? Bumaba. Kasalanan pa rin. Pero yes, opo, hindi na categorized as mortal sin kung absent yung isa. Supposed to be yes, kaya lang po kasi kaya po ang ginamit ko ay bumababa yung culpability. Hindi ko po ginamit yung yes or no doon sa tanong ninyo. No? Bakit? Kasi po meron minsan na minsan para sa kanya okay na yon, no? Pero kapag kaya nga po minsan yung pare kailangan niya mag-clarify doon sa sa penitent Kasi minsan akala nung penitent lang ay hindi full yung cooperation niya doon sa ginawa niya, pero full pala.
no? Kasi minsan lumiligtas nga lang eh. No? So, alam niyo 'yon na marami po kaming nararanasan, niwala po ako kaming mga pare, no? Meron ding common experiences diyan kasi hindi naman namin pinag-uusapan 'yan eh. Bawal naman 'yon, syempre, no? Na merong mga tao talaga nagsisimula pa lang magsabi ng kasalanan. Minsan yan, di pa nauna yung kasalanan eh. Ang una kagad, excuse. Kasi po, Father, ganito po kasi, ganyan po kasi yon, ganito po, tapos ganyan po, kaya po, nagawa ko to. No? Kaya sa huli pa lang yung kasalanan. No? Pero pag tiningnan ninyo, masasabing ba talaga na hindi full yung consent mo? No? Pagka ba binuyo ka lang na isang tao, hindi na full yung consent mo, no? So, yun po. Kaya ayoko pong sabihin kaagad na ganoon kasi ko-consider muna natin yung circumstances na nandoon sa loob ng kinukumpisal. Malinaw ba sa kanya yung malinaw ba talaga sa kanya? Ang nagde-determine po kasi nung full knowledge, nung full consent, no? Yun din namang confessor. Hindi po 'yon nakabatay dun sa penitent, no? Kaya hindi siya magsasabing venial sin lang naman po to, Father, kasi kulang po ng isang factor. Di po ba? Hindi po siya magde-determine nun, yung pare. No po? Kasi titingnan din po ron, hindi lang po yung 'yon. Bahagi rin po nun supposed to be yung kung sino yung ginawan mo. Halimbawa po, sinabi nyo, stealing. Isa kupit, isa nagnakaw sa bangko, pareho ba yun? Parehong pagnanakaw, pero alam niyo yung isa, petty, kung tutuusin. No? Iba rin po yung ang napatay natin, yung isa nakapatay, parehong nakapatay, killing yon. Pero yung isa ay unintentional, yung isa ay intentional, no? Kaya kahit naman sana may premeditated tayo dun sa criminal justice system natin, iba 'yon. Di po ba? So, yung mga ganun pong bagay, no? Kino-consider lahat 'yon. Kaya minsan talaga may tanungan. Parang Father, kapag umiisa tayo, ibig sabihin, yung individual lumalapit tayo. Kasi kapag sumabay tayo sa marami, mahirap po na mahimay yung mga kasalanan natin. No, syempre titingnan niyo haba-haba ng pila, isa pa lang kayo, kalahating oras na. Hindi po ba? So, yun po. Parang Father, natatandaan ko sabi ni Bishop Bacani, pag nagnakaw ka sa mayaman, kasalanan. Pag nagnakaw ka sa mga taong mahirap na, doble kasalanan mo. Malaki kasalanan. Totoo po yan. Yun po yung sinasabi ko. Depende rin sa kung sino ginawan, paano mo ginawa, kailan mo ginawa, no? Kung tutuusin, no? Bahagi po yun. Tinitimbang lahat po yun ng pare. Padre, may tanong po dito yung ating viewer, tagapanood. May nag-comment. Sa pagsusubo ng banal na komunyon sa may sakit, dapat po ba ay bedridden na siya? Hindi po. Hindi po. Una, kapag bedridden, baka nga hindi na kayang mangumunyon. No? So, ang nakalagay po sa ano naman natin ay basta po kahit nga hindi may sakit, old age lang, pero hindi na kayang makapunta doon sa simbahan as the person has been doing, no, in his or her life, pwede po siyang hatiran ng komunyon sa bahay. At bago hatira ng komunyon sa bahay, mangungumpisal din. So pwede po siyang magkomunyon kahit na hindi yung bedridden. Wow, nako, napakahaba. Ang sarap ng usapan natin. Mukhang may part 2 to, sister, Oo nga na. Father, wag ka madadala. May part 2 daw. Hindi, parang isa susunod, mas late na ako mauwi eh. Parang mangungumpisal ako, Father, mangungupit po akong chocolate sa rep ninyo pag nagawi ako ng pandi. Pwede po ba i-advance? Ano po yan, sister? Magnanakaw Sister, may pinapakita, oh. Yan po ang hahanapin ko sa rep mo pag pumunta ako ng pandi. Nako, sister, sa Lunes pupunta na ako, maunahan kita. Kuya, makidaan mo na lang sa Santa Isabel, ha?
Nandoon ka ba ngayon? Nasa may kawayan ka, Wala sister. po, nasa may itatabi po nila yun. Father, wala pa pong electronic confession. Hindi rin po pwede, no? Sasagutin ko yan, Father. Ako sasagot yan, Father. Yes. Ako sasagot niyan, Kuya Carlo. Doon ako nasa Teo. Ayan, nasa Teo, ha. Sinabi ko yan doon sa yan dapat yung gusto ko maging thesis. Bago pa nauso tong pandemic, gusto ko sana mangyari yung virtual confession. Yung ganito, nasa mangungumpisal ka, nandiyan ka sa bahay, si Father nasa parokya niya. Nako, hindi daw pumayag. Hindi daw ubra. Dahil hindi naman natin daw, ang sagot sa akin ng kaklase naming paring isa, ha? Hindi si Father Jocelyn, yung isang pare, ang sabi sa akin ni Father Sunny, pag ginawa mo yung virtual confession, hindi mo matatanggap dahil walang virtual grace. Ang grace ay biyayang diretsa mong matatanggap, kaya hindi pwedeng virtual. Basta ito po yung tandaan natin. Definitely yung virtual grace, pero medyo ka lang po, no, ifa-fine tune ko lang yung nabanggit ni Kuya Pip. Grace can be received na kahit remote. Pagka nga nagmamas ang Pope at nagbe-blessing siya, kahit na nanonood lang tayo ng TV, kasama tayo sa tumatanggap, no? Kaya lang, ang pinag-uusapan natin dito, yung sacrament na pinag-uusapan natin, pag sacrament, it is always in person. No? Walang sacrament na hindi, isipin nyo, pwede ba binyag, nasa bahay ka, nandito yung pare. Magbubuhos ako ng tubig dito, paano matatanggapin? Di ba? So, ganun din yun. No? Sa communion, pwede ba naman yun? Magaganyan ako ng communion dito. Makukuha mo ba? Gaganong ka lang, pero wala naman. Di ba? So, yan, ganyan. Yan, ulit natin. Yan. Hindi naman po pwede yun, di ba? So, baka kasi po, Father, hindi pwede. Opo, baka kasi po, Father, hindi pwede dahil yung matter, Hindi ba kailangan yung matter and form? Yung matter. Ang matter po ay yung sins. So, may matter. Yung sins kasi, pag kinonfess niya, yun yung matter. So, meron pong matter. Kaya lang, mali yung means. Hindi pwede kasi po kagaya ngayon. Nakita niyo ba kung na ginagawa ng kamay ko? Kahit na sabihin natin, hindi po tayo naka-live. Paano kung nire-record ko pala kayo? Tapos i-share ko mamaya sa isang GC. Ito kumpisal niya. Ayun. O kaya, katabi, hindi ko nakikita kasi ito lang ang kita ng camera, no? May katabi ko, narinig kayo. Nangungumpisal kayo, pero dinig kayo ng iba. Kahit niya sa phone, same. May nakarinig pala Namarites ka na. Namarites ka na. Hindi. Technically, ang isang dahilan dyan ay yung seal pa rin. Yes. Father, follow-up question dyan sa seal. May nagtanong dito sa atin, nag-comment ngayon. Sabi niya, Father, maituturing po ba na breaking ang seal of confession kapag halimbawa sinabi ng pari sa homily niya yung kasalanan na kinumpisal sa kanya, pero hindi naman niya pinangalanan yung penitent? Unang-una po, kailangan patunayan natin na siya yun, no, sa kanya. Kasi ganito po, syempre minsan kami po bilang mga pare, nagbibigay kami ng mga examples. Pero minsan yung example namin, it does not necessarily mean galing sa confession ninyo. 'Di ba? Pwede kasi na nataon lang, isipin nyo nga, halimbawa lang, no, recently meron kaming confession, no, nagpa-confess kami last 2 weeks ago ni Father John dahil na meron nag-first communion last week. This week lang na nakalipas, on Tuesday, next week meron uli kami isang school. Ngayon, dahil may mga nangumpisal, ngayon may hinomili kami na tungkol sa kasalanan, no? Kasi lagay natin na related sa reading, no? 'Di ba may nakalagay doon pag nagali ka sa kapwa mo, kunyari, no, dapat nang ipagkasundo ka agad. Ngayon, halimbawa, may nakipagkagalit. Ngayon, ginamit na nag-expound kami tungkol sa bagay na 'yon. Ngayon, sasabihin ka agad, pwede kasing maging
reaction nung nag-confess, teka, yun yung kinumpisal ko kay Father Pero ang tanong, saan ba hinugot ni Father yung yung dahilan bakit siya nagsabi tungkol doon? Tungkol ba doon sa reading o tungkol doon sa confession niya? Baka kasi mamaya na i-attribute na lang nung nakinig dahil too much yung guilt sa kanya at nahihiya siya, iniisip niya lagi, alam mo yun yung paranoid, iniisip niya lagi tungkol sa kanya pero hindi. No? Kailangan muna yon ma-check. Kasi ang hirap-hirap naman no na ibabato natin lagi doon sa pare, wala naman palang kasalanan. You know? So, yun, yung sa sinasabi nyo, binanggit yung kasalanan, pero lahat ba ng circumstances nandun? Paano kung very general lang naman? No? Para bang ang dating na parang blind item, ganun ba? Oo, parang ganito, Father, yata yung tanong niya. Sabihin, uy, alam nyo ba, may nagkumpisal sa akin, nakasuot ng t-shirt na influencer. Ang kinumpisal niya, ganito. Oh. Di ba? Ina-identify na niya kagad na, uy, ako yun. Kasi ako yung naka-t-shirt na influencer eh. Parang ganun. So, yung po ba ay breaking na yun, Father? Ano yun eh. Una-una, hindi ka nga dapat nagtatanong ng address, ng pangalan, ng mga ganyan, no? Yung circumstances, no? Hindi dapat nagbabanggit, no? Kaya yun ay may offense doon, Pero kung ang sasabihin lang based dun sa na-experience mo, nasasabihin mo may nangumpisal sa'yo at ganito yung kasalanan na gawa, ito yung sinabi mo. Hindi pa rin, hanggat maaari. Pwede naman sabihin kasi, just to protect, hanggat maaari kasi syempre, ang kailangan natin ay pinag-iingatan natin yung, hindi lang po yung tao na nangumpisal, pag-ingatan natin yung kumpisal mismo. Kasi wala lalong mangungumpisal eh. No, kapag naramdaman nila na hindi ako safe dito. Diba? So parang part ng homiletics na parang iwasan na lang yung hindi kasi kailangan mo magturo. Pwede mo naman sabihin, ba't kailangan pa sabihin na may nangumpisal sa akin? Pwede mo naman sabihin na halimbawa may nangumpisal. Diba? Minsan it's about how you formulate the statement. 'Di ba? Kasi yung situational. Yung isa kasi sinabi nyo kaagad na it's very determined, no? Determinate 'yon, may nangumpisal sa akin. Iikot kaagad yung isip. Sino ba yung nakita nating katabi ni Father kahapon? Sino ba yung kausap niya? Baka yun. 'Di ba? So naglilimit na kaagad sila kung sino-sino yung mga posibleng nagsabi. Parang example halimbawa, may nangumpisal sa akin, nakasuot na influencer. Ganitong sinabi niya. Iba pa rin yun. Ako, ganda-ganda. Yung pare tungkol sa seal, sa protection ng penitent at nung sacrament. Nako, ang ganda-ganda ng usapan. Mahaba talaga tong sacrament or confession. Ang daming mga topic na yung daming pwedeng pag-usapan. Pero sa akin, Father, Sister Pearly, ang natutunan ko dito yung sinabi ko sa inyo kanina, yung based sa experience ko talaga, may importante yung disposition, yung maturity na yung bakit ba ako nangungumpisal, yung bakit ba ako dapat mangumpisal. 'Di ba? Yung formation, isang mahalagang bagay, importante kasi kagaya nung sinabi ko based sa experience ko, yun yung nawala sa akin. Kung hindi pa ako nakarating ng minor seminary, hindi nabuo yung formation ko, yung pagkakaintindi ko dun sa dun sa sacrament of confession. 'Di ba? Paano pa kung yung mga ibang pamilya na hindi naman napasok ng seminaryo, 'di ba? Yung mga nasa parokya, 'di ba? Paano yung formation din? Paano mapapaintindi? So yun pala yung mahalaga na kailangan pagtulong-tulungan natin na i-evangelize yung mga kapatid natin sa pananampalataya about confession, na ito ay isang spiritual direction para sa sarili natin, para tayo ay umunlad spiritually
maging deepen yung faith natin at maging kumbaga maging mas closer tayo kay Lord. Di po ba? Sister Pearly? Okay, ako naman po, di ba kapag tayo nagkakasala, nasasaktan natin yung ating minamahal. Minamahal natin ng Diyos. So, ang pangungumpisal po ay pakikipagkasundo sa ating minamahal. Kaya napakahalaga po na magkaroon ng pagbabalik loob at upang yung pagmamahalan po ay lalo pang yumabong. Lalo pagmamahal natin, hindi lang sa ating kapwa-tao, kasi 'di ba sa pagkakasala, ang Diyos at ang tao. So makipagbalikan po tayo, ipadama at panumbalikin po natin yung pagmamahal natin sa Diyos at sa ating kapwa-tao. Ang kumpisal ay biyaya para tayo ay makapagsimulang muli sa pangalan ng pag-ibig. Brother Carlo? Sa akin naman po, hindi ko po alam kung mag-agree si Father na isang article ang nabasa ko na ang sacrament of confession daw doesn't get the attention it rightly deserves, both from the priest and the lay people. Parang konti nga yung nangungumpisal, tapos konti yung availability rin ng priest. Sana dalangin ko kasi the sacrament of confession is the starting point of new evangelization. May balik sa talagang focus sa priorities, sa oras na it rightly deserve. Yun lang po. Kuya Pip? Yes, sa akin naman, ang takeaway ko mga Kamari Faith, no, dito sa katulad nung sinabi ni Sister Pearly, ang sakramento ng kumpisal ay tinatawag in English ay Sacrament of Reconciliation. Pag nakikipag-reconcile ka, mas maganda yung pagka nag-sorry tayo sa isang taong nasaktan natin. Di ba mas masarap sa pakiramdam yung sinabi, okay, I'm accepting your apology. Tinatanggap ko yung pagsosorry mo. Kaya bukod doon sa spiritual direction, ganun ka-importante na hindi ko sinabing kay Father Roselyn, no? Pwede kayong lumapit kay Father Roselyn para mangumpisal. Yung lalapitan natin ng pangungumpisal ay kakilala natin para mas madali tayong mag-guide. Alam na ni Father Roselyn, di ba, pag ako, kung mangungumpisal ako kay Father Roselyn, sisimulan kong mangumpisal sa kanya, alam na niya kung ano sasabihin. No? O Pip, hindi ka ganyan. Kasi po, katulad ni Kuya Alan, napakahirap kaya po mahirap mangumpisal din sa pari. Minsan, sasabihin sa'yo, meron akong paring na pagkumpisalan nung araw. Sabi, Pip, yan na naman. Hindi ka na umunlad, hindi ka na umusad. No? Kung talagang gusto po nating makipag-reconcile, doon sa ating bukod sa pag-amin ng ating pagkakamali, kasama po doon yung pagpapanibago. Kaya itong topic na to, very timely sa darating na mga araw dahil sisimulan na natin ang Lenten season sa Ash Wednesday sa February 22. Maganda pong yung ating paghahanda sa ating mga sarili bago dumating yung pagpapahid ng abo, ilista, kung hindi man ilista, ibalikan natin yung ating mga nagawa para pagdating ng Lenten season, kung kailan nyo maisipang magkumpisan, hindi lang tayo nakikipag-reconcile, kundi meron tayong pagbabalik loob para maiwasan na nating malugmok ulit sa same na kasalanan. Yun naman ang take-away ko ngayong gabi. Pero Kuya Pip, sa paglilista, ingatan nila na walang makakabasa na kanila lang yun. Kasi... Korean. Hindi, huwag na raw lagyan ng pangalan. Ang masama do, Kuya Alan, sa bahay namin, ako lang yung may ganong penmanship. Kaya malalaman din na ako yung nagsulat. Father Roselyn, final message and ano yung advice about sa mga audience natin. Marami po tayo na pag-usapan, pero actually nung magsimula na magsabi si Kuya Pip ng take-away, sabi ko, parang meron akong nami-miss doon sa mga na tanong sa akin, na pag-usapan natin, no? Parang merong isang element ng confession na
Pwede naman na hindi ko inabot kasi nauna kayo sa akin kanina, no? Pero sana hindi natin nami-miss kapag ang pinag-usapan natin ay kumpisal. No, nasabi ni Sister Pearly, so I guess na pag-usapan naman kanina, ang kumpisal po is technically about relationship, no? So sana po wag mawala 'yon. Kasi minsan napapako tayo masyado sa technicalities eh. Technicalities will be, you just leave it up to the priest, no? Kasi yung pari na maninimbang nun, tandaan natin, yung pari po ay pag siya'y nakaupo doon sa kumpisalan, sabi po sa atin doon sa mga katuruan sa simbahan, siya po ay husgado, no? Kasi siya yung mahatol sa atin kung gaano kabigat o kagaang yung kasalanan natin. Siya ay guro kasi siya nagsasabi, mali itong ginawa mo no? Pero siya rin ay ama na nagsasabi, anak, naiintindihan kita. No? So, hayaan na po natin sa paari yung technicalities, no? Sa atin po bilang penitent, no, sa inyo po lalo na sa lahat ng mga laiko o sa mga nagtuturo po tayo, ng mga katekista, sana po ang bigyang diin natin sa lahat, no, ay yung restoration of relationship, no? Sabi, but hindi nyo ba mahal ang Diyos? Hindi ba kung mahal nyo ang Diyos, aayawin nyo siyang saktan? Kung aayawin nyo siyang saktan, tingnan ninyo, ano ba yung mga nagawa ninyo na sa palagay ninyo, kung gagawin ninyo kahit sa isang pangkaraniwang tao, masasaktan siya. Diba? Yung mga tipong ganyan. Kasi doon natin mas una ma-determine kagad ng bata kung may ginagawa ba siya talagang mali o hindi, o wala, no? Kasi nakita niya yung effect doon sa taong ginawa niya. Yung inaway niya, yung nasaktan niya, yung ganyan, no? Tapos, ayaw mo ba na maayos yung relasyon ninyo? No? Palagay mo, kailangan pa ba sa akin manggaling na may kailangan kang gawin? Kung tutuusin, dapat nga nagkukusa na tayo kapag gusto natin bumawi yung sinasabi kanina na last part nung Sacrament of Reconciliation na 4 na act, yung satisfaction, kusa yun. Kusa nga natin gagawin yun, baka nga dagdagan pa natin just to make sure ma-maintain natin o mapapanumbalik natin yung relationship nating nasira sa Diyos. Dahil kung ayaw natin mawala ang Diyos, gagawin natin lahat, mapanatili lang natin nandun siya sa tabi natin. Ano po? Yun. Very well said, Father. Sister. Po. Napakaganda nga ng topic. Sister, bago ka humirit ng isa pa, sabi ni Ate Lisel or Lysel Dasa, sabi niya, wow, super dagdag na maliwanag na kaalaman na naman po ang talakayan. Maraming salamat po. Heart. Makalaro po ang klaro po ang mga paliwanag talaga. Kaya po, ini-invite namin kayo na sa panonood po ninyo dito, ipang-imbita nyo pa po ito ng iba pang manonood para mas marami. Or, i-share ninyo yung inyong napanood sa mga group chat ninyo, sa Facebook wall ninyo, sa My Day ninyo. I-share nyo po itong mga napapanood nyo dito. Kung sa tingin ninyo ay makakatulong, i-share po ninyo sa iba. Siguro po yung final blessing natin manggagaling po sa walang iba kundi sa ating guest. Ano po, Father? Basbasan niyo po kami. Hindi po ba absolution, Hindi na guess yan. Hindi na guess yan. Hindi na guess. Part. Parang maliha tayo. Mali ang spelling ko. Ano pala? P-A-R-T. Palagay ko po na mali kayong spelling. Hindi po siguro guest. Ano? Guess? Kaya sa susunod o hindi? Guess. Guess. Hulaan nyo. Sige. Nako, samahan niyo po kami sa closing prayer na pangungunahan po ni Father Rosalyn. Kasama po ang kanyang final blessing. Tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Manaming mapagmahal, maraming salamat po sa lahat ng mga itinuro mo sa amin. Una, sa pagpapadama rin sa amin na kung gaano mo kami kamahal, na aayawin mo rin na kami ay mawala sa iyong harapan, kung kaya nga't kahit kami ay nakagagawa ng mali, ay gumagawa ka pa rin ng paraan para kami makabalik sa iyo sa pamamagitan ng
paglapit sa iyo sa sakramento ng kumpisal. Kalawa, maraming salamat po sa mga natutunan namin sa araw na ito. Nawa po, Panginoon, ang mga natutunan namin ay tunay na mapasa loob namin at ito ay sa buhay namin at maibahagi namin sa iba. At ito'y maging daan din para higit ka naming mahalin at higit din namin pagsikapang hindi ka mawala sa amin sa aming pangungumpisal. Pabaon mo sa amin ng iyong pagpapala at sa aming mga mahal din sa buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo yan. Pagpalain kayo ng ating mapagmahal at butihin Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kuya Pip. Yes, nako, thank you Father Jocelyn for coming on board ngayong gabi at hindi ko sinabing joining lang, coming on board dahil we will be expecting you moving forward. At thank you rin kay Sister Pearly at kay Kuya Carlo. Siyempre, kay Tito Alan na hindi nagpatalo sa technical problems kaya napanood nyo pa rin po ang palabas natin ngayong gabi. Kaya magkikita-kita pa po tayo. Hindi lang po ito. Marami pa po kayong pwedeng mapanood na programa sa Batang Minor TV, sa Marifaith, sa Verbum, at sa mga iba-iba pa nating programa. Pero lagi po namin sinasabi, we bring Christ closer to you and we try to bring you closer to God. Kaya lagi po nating panonoorin, share, para mas marami tayong sama-samang lumapit sa Panginoon. Hanggang sa muli, kita-kita tayo and have a wonderful and blessed weekend po. Good night po sa inyong lahat. Bye. If you like this video, please give it a thumbs up and click the subscribe button. Thank you and God bless.